Naghahanap tayo ng unit ng Rusi, which is ito yung Plus 150X, pero wala tayong makita mga kabiyahe. Pero ang sabi dito sa outlet, if gusto nyo daw mag-avail, pwede daw po kayo pumunta sa outlet na ito. Pwede po tayo mag-transact by order. Mga kabiyahe, andito tayo sa Rusi, Dasmariñas, Aguinaldo Highway. Ang landmark nito mga kabiyahe is yung Meralco dito sa Dasmariñas. Naghahanap tayo ng unit ng Rusi, which is ito yung Plus 150X, pero wala tayong makita mga kabiyahe. Pero ang sabi dito sa outlet, if gusto nyo daw mag-avail, pwede daw po kayo pumunta sa outlet na ito. Pwede po tayo mag-transact by order. May makukuha po tayo, pero yung kikita natin na naka-display, wala po. Kasi napakabenta niya. Marami sa atin nagko-comment na maghanap daw po tayo ng ganon. Pero yun nga, wala tayong makitang unit na ganon. Kaya naman, iba ang i-picture natin ngayon, which is ito nga yung Kraken 110, pero gawa pa rin ng Rusi. Tara, let's go. Dito mga kabiyahe, sa outlet na ito, dito yan sa tapat ng Meralco, dito nga yan sa Dasmariñas. Marami tayong makikitang mga unit dito, kagaya nitong Adventure X, ayan. At meron din tayo ditong RFI 175, available yan. At saka yung mga Rusi Macho nila, marami. At mga scooters, marami din sila. So tara mga kabiyahe, yung unit na yun ang ating ipipicture sa araw na ito. Tara, let's go. So andito sa harapan natin, si Kraken 110. Gawa pa rin siya mga kabiyahe ni Rusi. Iikutan natin mga kabiyahe para makita natin yung appearance. Kulay pula ang kulay niya at may combination siya na black at napaka-cute lang din niya mga kabiyahe. Hindi man ito kasing lakas ni Rusi Plus 150, pero kung service lang naman ang hinahanap nyo, pwede na to dahil mas mura lang din ito kay Rusi Plus 150X. Kaya dito muna tayo. So ipakita ko lang mga kabiyahe itong new version ni Kraken 110. Ito yung kanyang mga details at yung kanyang headlight. Meron siya ditong LED. Nakalid yung taas niya. Daytime running yan. So, ipapakita ko naman mga kabiyahe yung old model nito. Ito naman mga kabiyahe, yung version 1 ng Kraken. Ayan. Yung pagkakaiba niya sa ilaw, yung latest model ngayon ng Kraken, may LED siya dito. At yung kanyang pinaka-headlight, halogen siya. Ito, bulb type. Yun ang pagkakaiba. Tapos, dito, medyo may pagka-letter J siya o may pagka-singkit na yung mata niya. Ito, naka-split lang siya na pahaba. So, ito mga kabiyahe yung sinasabi ko na yung version 1 nito is bulb type yung kanyang headlight. And then, yung dito sa taas niya, wala siyang mga LED lights. Pero ito, meron. Pagka-activate itong unit na ito, daytime running yan. Nagsisilbing daytime running yan. Nakailaw siya. And then, dito sa baba, yung mga signal lights niya rito, nakapahaba lang siya ng ganun. Yung simple lang na nakapahaba. Samantalang ito, may parang paliter J yan. Lumiliko siya. So, singkit na siya. Parang nagigimata na rin. Bulb type din yung ginagamit niya. So, ikutan muna natin mga kabiyahe para makita natin yung appearance ni Kraken 110 ng Rusi. Mag-wheel na rin tayo dito mga kabiyahe at ang kulay niya ay silver. At yung ating engine dito, gold ang kulay. At ito nga, ang kulay niya ay red na may combination siya na black. Pagdating naman dito sa kanyang mukha, ayan, maganda ang pagkakayari dito. Singkit at cute siya. Kaya tingnan nyo sa malayo. Ang ganda niya mga kabiyahe. Ayan oh. Iba rin ang dating ni Kraken 110 ng Rusi. Ayan. At meron pa siya ditong pabutas dito. Air vent yan mga kabiyahe. Tapos dito sa baba, may air vent ulit siya dyan. Pero nagbibigay dagdag angas sa kanya. Ayan, ang ganda ng pagkakayari sa isa na ito. Dito sa fender niya, ganun din ang kulay. Ayan. Red na may combination na black doon. Na may pagka dolphin type siya. Pero meron siya ditong edges, matulis. So kasi yung dolphin type natin, mga kabiyahe, pabilog lang siya. Ito may edges siya. Pero kung titinan mo na naman uli sa malayo, ayan, kitang-kita yung pagka dolphin type niya. Ayan.
At dito sa baba, yung kanyang magwheel, ayan, malinis. Silver yan mga kabiyahe. Dito naman sa kanyang telescopic fork, standard. Ayan, at may Rusing decals dito. Hindi naman mawawala yan na decals na yan dahil si Rusing nga ay laging naglalagay ng mga ganyang decals dyan sa kanyang telescopic fork. At dito sa kanyang fender, laging may letter R yan dahil yan po yung kanilang signature. And then dito naman sa may kanyang brake system, meron tayo ditong rotor disc brake na malapad. Siguro mga 8 mm mga kabiyahe. Dito tayo sa pairings. May decals tayo dito na Rusi, kulay dilaw. At yung may white din, may red. Ayan, decals yan mga kabiyahe. Ayan. At dito sa ibabaw, parang may hasang tayo dito. Air vent na naman yan mga kabiyahe. And then dito rin, oh. Oh, mapapansin niyo ang laki ng ano dito. Ang laki ng butas. Nagsisilbing air vent yan, pero may purpose yan mga kabiyahe. Ayun. Kapag yung inyong carburetor medyo humina ng redondo, ayun, may pihitan doon, oh, para doon sa hangin natin or sa gas. Titimplahin lang doon. Ayan. At ang ganda ng kanyang ano, pairings dito mga kabiyahe. Black and red ang combination niya, kaya litaw na litaw yung kulay. And then dito sa ibabaw, ayan, meron siya ditong bracket or ano, support para hindi masyadong magagasgas yung ating pairings dito sa ibabaw kahit lagyan natin ng mga box or kahit anong dala natin pwede yan dito. At dito sa ibabaw, may mga ano siya, may mga bulsa na minimal lang, hindi naman kalaliman, pero kayang lagyan ng cellphone, hindi naman malalaglag. Huwag lang tatalon yung ano, yung motor natin, hindi malalaglag. Kabila niya. Dito sa baba, ayan, makikita natin yung ating engine. Meron tayo dito naka-emboss na letter R, which is Rusi nga po yan. Yung ating foot brake, malambot. Yung foot peg ng rider. Ito naman yung kick starter. Ayan. And then, ito yung footrest ng ating pillion. Maganda rin. Makapal yung materials, alloy, aluminum alloy. At yung ating exhaust. Naka-chrome tayo dito sa headguard niya. At yung pinakatambutso niya ay naka-matte black. And then, mayroon tayo ditong end cap na naka-chrome din. Ayan, naka-chrome yan. At maganda yung butas, medyo malaki-laki. Hindi yung ang cute-cute na liit-liit. Ayan. Ganda. Dito tayo sa preno sa likuran mga kabiyahe. Gumagamit tayo dito ng drum brake or mechanical brake. Ayan. At nakamag-wheel din tayo dyan. And then yung kanyang gulong, sukat ng gulong niya, 2.75 by 17. At naka-tube type pa tayo mga kabiyahe. Suspension sa likuran, ito, silver din ginamit, naka-dual. Ito naman yung kanyang fender sa likuran. Hard plastic, medyo may pagka-rubberize, lagayan ng license plate, at yung kanyang taillight na may pagkahawig kay Honda Wave. Ayan, medyo hawig siya. Hawig lang, hawig. At ang ginamit dito ay bulb type din. And then meron siya ditong reflectorize. Ano to buo to mga kabiyahe, pero itong baba niya reflectorized na. Dagdag visible sa ating unit. Dito naman sa rear sprocket niya, naka-high speed tayo dito mga kabiyahe. Sobrang liit. Hanapin natin kung ilang teeth ito. Wala akong makita mga kabiyahe kung ilang teeth, pero kung bibilangin natin to isa-isa, tingin ko nasa 32 lang ito Ganito kaliit. Kasi nakagamit na ako nito before sa Kawasaki Barako natin. Ganito kaliit, 32 yan. Kasi ito pala yung physical key niya, mahaba At naka-shutter lock na rin yan. May shutter lock din siya. Maganda na rin itong isa na ito. Yung kanyang swing arm, standard, makapal. Ayan. Meron din siyang hard plastic na chain cover. Side stand, ito. Makapal din yung materials. At yung center stand niya. Ito naman yung kanyang shifter na naka-chrome. Medyo makapal din yung bakal. Ito naman yung underseat box niya. Tingnan natin kung anong pwedeng ilaman dito. Ayun. Andito yung kanyang battery mga kabiyahe. Yung physical tools o yung ayan, yung tools niya. Ito yung side mirror niya. Ayan. So,
May box siya ditong maliit, and then yung kanyang fuel tank at yung kanyang appearance ng upholstery, mga kabiyahe. Magandang upholstery, tingin ko hindi to kayang kalmutin ng pusa. Maano siya, madulas na may pagka makapit, no? Hindi ko maintindihan kung madulas o makapit ba. Pero yun ang nararamdaman ko, mga kabiyahe. At dito sa upuan ng pillion, may naka-emboss na letter R, Rusi yan. At dito, may nakapintura tayo dyan na Rusi. Dito tayo, mga kabiyahe, sa instrument panel, may pagka-oval o may pagka-triangle. Ito oval. Pag dito sa kabuuan, may pagka-triangle na siya. And then may motor na logo dito. Ewan ko kung pag-activate ito, kung umiilaw yan. Kung sino nakagamit na nito, mga kabiyahe, i-comment nyo nga dyan kung umiilaw yan. Ayan. At ang makikita lang natin dito sa kanyang instrument panel, ayan, naka-analog pala tayo dito ha. Yung speedometer, ayan yung kilometer. And then meron tayo ditong fuel indicator. Ayan. At mayroon siyang gear indicator, mga kabiyahe. Ayan o. May 1, 2, 3. Asan ang 4? Ayun yung 4. Hindi ko nakita. And then may turn signal tayo indicator. Mayroon din light indicator. Mayroon din neutral indicator. Ayan. Yan yung mga nakikita dito, mga kabiyahe. And then sa kanan, ang switch dito yung on and off ng ating light, headlight on and off. Ayan. And then yung electric starter. Ito naman yung kanyang throttle na nakabar N tayo dyan. At yung preno. Medyo matigas ng konti. Pero okay na rin. Mapapalambot natin yan ng langis. And then dito tayo sa kaliwa. Medyo maliit lang, mga kabiyahe, yung kanyang grip. Kasyang-kasya lang para sa large o sa XL. Sa akin, sakto lang eh. Yan. Sakto-sakto lang. At ito naman yung high and low beam ng ilaw, turn signal, at yung busina. May choke din pala, mga kabiyahe. Ayan. So, nabalik siya. Ito nga pala, mga kabiyahe, ay naka-promo, naka-straight monthly. Sa cash, mga kabiyahe, 41,500 pesos lang po yung cash niya. At kung kukunin nga natin, mga kabiyahe, ng installment, wala tayo ditong ika-cash out dahil ito po ay naka-promo, straight monthly. Ayan. Kung kukunin natin ng 1 year, ang monthly lang po nito is 4,245 pesos. Sa 2 years naman, mga kabiyahe, 2,450 pesos po. Pero sa 3 taon, napakababa ng mga kabiyahe dahil nagmamonthly na lang ito ng 1,855 pesos. At kung updated po kayo magbayad sa unit na ito, ay malaki po ang rebate nila dahil mabibigyan kayo ng rebate na 300 pesos sa bawat pagbayad nyo nito. Kaltas po yan, yung 300 pesos. Ayan. Ito naman, mga kabiyahe, yung kanyang grab bar. Oh. Metal ito, mga kabiyahe, pero coated siya ng goma. Meron siya ditong butas para mag-grip ninyo ng maayos. Ito naman ang posisyon natin dito, mga kabiyahe. Oh. Tama-tama lang din. Yung braso natin, hindi siya yung nakatiklop na ganon. So, hindi tayo mangangalay. Ayan, oh, ang ganda. Oh. Tapos, yung posisyon ng paa natin dito, mga kabiyahe, flat-footed pa tayo dyan. Ang height pala natin, 5'6". Ayan. So, kayang-kaya ito ng mga rider na mga medyo mas mababa sa akin, mga kabiyahe. Kayang-kaya ito dahil mababa lang din siya. At ang ganda ng ano niya, yung laro ng bounce ng mga suspension niya, mga kabiyahe. Ang lambot. So, yun, mga kabiyahe, ang review natin dito kay Kraken 110 ng Rusi. Ayan. Kung nagustuhan nyo itong unit na ito, mga kabiyahe, dito lang yan matatagpuan sa kilometer 29.5 Aguinaldo Highway, Zone 1, Dasmariñas, Cavite. At yung pinaka-landmark nito, mga kabiyahe, ay yung Meralco mismo dito sa Dasmariñas. Ayan. Tayo po ay magpapasalamat muna sa buong staff ng shop na ito dahil tayo po ay napag-unlakan na makapag-vlog sa shop nila. Ayan, shoutout po sa buong staff ng Rusi Dasmariñas at sa iyo po na nanonood. Maraming salamat po. At sa mga bagong pumapasok po sa ating YouTube channel, TikTok at sa
ating Facebook page. Ayan, puro biyahe ni Frank po yan. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo kahit saan man kayo naroon. Kita-kits muli tayo, biyahe ni Frank. God bless.